gusto ko itong topic na to. Maganda itong kwento na to. Aha. Pasok. Kasi di ba napabalita na si Willie. Di ba? Hindi si Doc Willie Si Willie Revilla may tatakbong senador. Di ba? Ito yung sagot niya. Ito yung pinaka-latest na kanyang sinabi. Willie, bago to, no? Bago tong announcement na ito, ang laman ng balita is handa ka nang pumasok sa politika. Alam mo naman, yung pangalan mo, palaging nandyan yan eh. Kumbaga, parang ikaw lang inaabangan ng taong bayan. So, ano nangyari doon sa mga plano sa politika? Kaparte, kung mapapanood mo sa news, hindi na ako nanonood. Laging awayan ng awayan. Nako! Nakakalungkot. Nako! Yung away nila. Nako! Willie! Kuya Wills! Huwag ka magko-comment ng ganyan. Baka sabihin na naman nila na bayaran ka. Pag ayaw mong sumali sa gulo, sasabihin nila na bayaran ka. Yan ang mahirap sa ibang mga bulag eh. Kawawa yung mga mahirap. Imbis na mag-away, di ba? Dapat yung tinutuunan ng paglilingkod yung talagang paano giginawa ang buhay ng mga kababayan natin. Nauubos ang news natin sa awayan, bangayan ng bangayan. Sitahan ng sitahan, tingin na ng maling ginagawa. Parang feeling ko, pag pumasok ako dyan, kahit gumawa ako ng kabutihan, ganyan din ang mangyayari sa akin. Naku, patay ka. Bad shot ka na. Hahanapin pa rin akong mali. So, hahanap din ako na mali ng mga kalabang ko. Parang, hindi ba, public service eh. Ang nangyayari, hindi, public, away eh. Ang hirap. Ngayon, medyo, hindi na ako ma-interesado sa politika. Kaya nandito ako ngayon sa TV5, kaya ako bumalik, it's because tutuloy ko na lang itong programang to na hindi mas masaya ka dito. Siyempre, pag programa. nasa politika ka, mas marami ka magagawa. May power ka eh. Mas malaking pera yung makahawakan mo, di ba? Ilang bilyon yan na maitutulong mo. Kaya lang, ang hirap naman gumawa ng isang bagay na ganyan na hindi naman na-appreciate ng ibang tao. Eh dito, wala kang ganun eh. And I pay my tax talagang legally. Yung tax ko talaga, legal na legal, kung alam nyo lang yan. May mga iba nga, ba't ka magbabayad ng ganyan ka lang? Yun ang totoo, yun ang dapat. So, hindi ako nang loloko ng ganyan, hindi ako nang dadaya sa pera. Hindi ko kayang, alam mo, pinakamasarap sa lahat, sa ating lahat, yung nakakatulog ka na mahimbing. May peace of mind ka. Ibig sabihin, wala kang ginagawang mali at wala kang kasalanan. Alam mo, saludo ako sa iyo dyan, ha? Sabi nito tuloy, nanood dyan nung live mong kagabi. Hindi, saludo ako sa, matagal na isang araw pa ito eh. Saludo ako sa, sa decision na yan. Kasi alam mo, ang Pilipinas talaga, kahit si Willie, sa totoo lang, ang laki ng chance nito manalo sa senador. Maniwala kayo sa akin. Dahil tumutulong talaga ito, maman to. At nakakatulong. Alam mo, maraming nagagalit dito because of pagiging minsan yung bibig niya. Pero kasi ako personal Personal to kilala ko ho ito noon pa eh. Panahon pa ng Ratski, kilala ko na ho ito. True Randy, si Randy Santiago. 'Di ba? Nagda-drums pa ito. Ilang beses pa nga nang, ewan ko kung naalala niya, nagja-jamming ito sa grupo ko, sa banda ko. Tapos, etong tao na ito, stricto ito. Naiinis to, nagagalit to pag yung mga production niya nagkakamali. Ganun ka to, kaya hindi ako nagulat nung nag-excel yung kanyang Wawawin, tsaka yung lahat ng kanyang programa, kasi nga, stricto ito. Yung Ratski Murato, yan, panahon niyan, noon eh. Alam ko kung yung nito, yung work ethics nitong maman to, napaka-stricto, pati yung mga tao niyan, yung mga DJ niyan, kilala ko, alam ko yung tikas nitong maman to pagdating mo sa production. And, nung naging successful to, nakikita ko tumutulong sa tao, which is ugali niya na noong simula pa lang. Okay? Ako hindi ko to bubulain na dahil kakilala ko, hindi ho. Talagang ganito, mama na to. Kaya nga, kung opportunity, meron no itong tsansang manalong senador kesa dun sa iba. Una-una sikat ito at talaga namang matulungin ito. Kaya nung narinig ko to, sabi ko, maganda yung sinabi niya. Kesa sa makipagbangayan ng bangayan na lang. Alam mo, Kuya Wills, tama yung decision mo na wag munang tumakbo. Medyo ang gulo ng politika ngayon. Sobrang gulo.
maganda ituloy-tuloy mo muna yung programa mo dyan sa TV5. Maganda ho, sir, tumulong muna kayo sa mamamayan kasi kulang na tayo sa positive Sa positive na tutulong sa kababayan natin. Pati nga, yun nga nakakainis Kuya Wills. Pati yung pagtulong ng mga politiko, pinupolitika. Mantakin mo, tulong na lang DSWD, lalagyan pa ng mukha ng politiko. Hindi mo ba kayo naiinis dun? Pera na ng taong bayan, gusto pa nila angkinin yung credits. Diba? Hindi mo napapansin yun? Kung gano'n naman pala ang buhay, pambihirang buhay rin. Ang baboy na ng politika natin. At least yan, kung tumulong si Willie ngayon, at least hindi siya maiisipan na namumulitika. Baka kaya ayaw din tumakbo ni Yorme, boss. Oo. Alam mo, I can feel the frustration na nangyayari ngayon. I can feel it. Kasi wala everyone is ganun, kaliwat kanan. Nandun ng Davao Actually, naalala nyo, di ba medyo nag-declare, hindi naman nag-declare, pero tinaas na ni Pangulong Duterte yung kamay niya. Nandun na lahat Nandun na lahat yung tinaas na ni Pangulong Duterte kamay niya, may pera siyang pantakbo, kaya naman niya, yung sikat niya, yung awareness niya, siguro naman, walang Pilipinong hindi nakakakilala kay Willie Revillame. Awareness niya, 100% na. Di ba? Ano na lang kailangan? Reason para iboto siya. Ang dali ho nun. Bilang isang taong nakilalang tumutulong sa mamamayang Pilipino, ang dali mo na lang i-translate yun. Diba? Sample ho niyan, Raffy Tulfo. Diba? Bakit naging ganyan ho yan? Kasi tumutulong sa tao yun. Kaya, nung tumalon siyang kandidato para sa Senado, ang dali niya na humanalo. Eto, madali na rin humanalo. Pero ang ganda nung sinabi niya dito na lang muna ako sa programa ko sa TV5. Kaya dahil dyan, palakpakan. Maganda siguro talaga, yan muna ang focus nyo, Kuya Wills. Pero kung kayo man ay tatakbo, ako marami siguro magsasabi, celebrity yan, hindi naman dapat pang senador yan Sa totoo lang, dami senador matatalino dyan, wala namang ginagawa. Tulog. Ayoko na lang magbanggit Yung mga ibang senador niya, lumalabas lang pagka malapit na silang matapos Diba? Ito, nakita ko na ito. Itong maman to nakita ko na to. Diba naalala nyo na nagkaroon ng problema doon sa Ultra? Gumanyan na yan Bumagsak na yan pero nakabangon. Ngayon bumagsak na, nakakabangon. Sabi nga nila, makinig kayo dito makinig kayo dito! Sabi, galing to kay Francis Kong, sabi ni Francis Kong. Dapat, ang mga anak daw natin, wag nating turuan na maging successful. Ang anak daw natin dapat paraphrase na to. Dapat daw ang anak natin, turuan natin kung papaano bumangon sa pagkabagsak o papaano bumagsak. Kasi yun ang importante doon Maraming Pilipino gusto nila maging successful. May narinig ka bang Pilipino sinabi nila, hindi, gusto kong bumagsak. Gusto kong malaglag sa upuan ko. Gusto kong masira ang buhay ko. O kaya gusto mong, hindi, dapat ganun Dapat daw mga Pilipino matutong bumangon. Kasi it doesn't matter how many times kang bumagsak, ang importante, bumangon ka. Diba? Yan ang isa sa mga simbolo. Una, si Yorme. Ganyan si Yorme, di ba? Ilang beses na yan, bumangon, natalo, bumangon, pinagbintangan na kung ano, bumangon. Tapos in the long run, dun mo marirealize, dapat pala si Yorme. Diba? Ito, si Willie Revillame, ganun din. Ilang beses din yan, nagpaganon-ganon sa karir niya. Lahat ng labanan, gumanon-ganon. Iniwan no ito ng ilang production niya Pero bumangon pa din. Pandemya. Nakita nyo ito, nag-entertain during pandemya doon sa kanyang tower. Umangat, bumangon na naman. Alam mo yun,
matindi yung pinagdaanan ng mama. Kasi sometimes, alam nyo, parang parang ang galing natin mag-judge porket artista yan, walang alam yan. Alam nyo yung, eto ha, nung last Saturday, nagkaroon ng shooting yung sa Barel, yung si Coach Oli tsaka si Boss Dada. Dapat kasama, ang inimbita ko ni Robin doon, Banateros kaming tatlo. Pero hindi ako nakapunta basta. Hindi ako napunta. Yun na yun. So sabi ko, kayo na lang, Boss Dada, Coach Oli. Nagpunta sila doon. Tapos yun ang unang tanong ko sa kanila. Ano sa tingin ninyo? Kamusta si Robin? Oh, be honest, yung totoo. May laman ba? May ano ba? May lalim ba? Hindi, without, kasi ayokong ako lang ang may kilala kay Robin eh. Alam mo, sabi nila, malalim yung mama. Iba yung mama. Nagulat nga sila eh. Iba yung nakikita ng publiko at iba yung lalim ng tao pag nakasama mo. Yun ang importante doon eh. Ganyan si Willie, parang 'di ba, joker siya minsan, yung bibig laging galit din minsan o di kaya naman parang 'di ba, alam naman natin yung imaheng medyo mahilig sa babae, yung ganyan-ganyan. Kasi nga part ng show yun eh. Iba ang tao pag nasa entertainment at iba yun pag personal. Yung lambot ng puso para tumulong. 'Di ba? Yun meron si Willie. Kaya ko to sinasabi. Para eto alam nyo ba na nung una pa lang, 'di ba, hindi na ako nagsalita. Sinabi ko naman sa inyo eh. Nung nasa Davao, sabi ko parang hindi bagay si Willie doon. Doon sa kasi prayer rally yun, tapos may nagsasayaw-sayaw, 'di ba? Parang sabi ko hindi bagay. But it doesn't mean na hindi ko siya gusto. Pero at the same time, hindi ko siya pinromote. Okay yan bilang senador. Hindi okay. Pero sa loob-loob ko, ako, gusto ko siya na maging senador. Walang biro. Bakit kanyo? Kilala ko yung tao eh. Personal Ibig sabihin, alam ko yung tao talagang matulungin sa mga Pilipino. Maaring hindi hasa sa batas. Maari. Kasi di naman niya porte. Pero, aanuhin mo yung hasa sa batas, pero ginagamit yung batas sa mali. Yung hasa sa batas, magaling magsalita, ayun, nandun sa busway. Magaling sa batas yun, alam niya yung batas, pero ba't ganun? Kasi nga wala sa batas yan eh. Wala sa kaalaman yan eh. Pwede ka naman mag-hire ng mga abogado mo. Di ba yung mga abogado mo, ang daming budget mo dyan, mag-hire ka ng 10 abogado dyan, pag-aralan nyo, ito. Pero ito ang gusto kong magawa. Itong gawin natin. Ang importante dyan, yung tama yung iyong prinsipyo sa buhay. Kaya ko to sinasabi ngayon kasi hindi na siya tatakbo. Yun eh. At least, sinasabi ko sa inyo to kasi nga wala na siyang planong tumakbo. Hindi ko siya kinakampanya. Sinasabi ko lang yung totoo. Okay? Para lang sa kaalaman ninyo. Yung ibang kumokontra dyan dahil kayo ay tawag dito ay kayo ay MDS, madali naman kayong i-deal. Yan, i-deal ko na kayo. Tapos ang buhay niyo. Bye-bye. Okay? Ito pa. Inisin ko muna kayo ha. Gusto ko munang i-play yung napakagandang hearing kanina, mga bossing, yung hearing ni Jinggoy Estrada. Ay, gusto ko pong i-play ito. Gusto ko kayong inisin. Kayong mga kayong mga gigil na gigil kanina sa Senate inquiry. Ito, panoorin ninyo. Ganda-ganda nito. Sinong bumoto? Sinong bumoto kay Jinggoy? Pero alam mo, ganito na talaga si Jinggoy. Alam mo si Jinggoy, mga bossing, ganyan na talaga yan. Kahit nung panahon ni Renato Corona, panahon nung mga impeachment, panahon nung mga hearing din sa Senado, ito si Jinggoy. Siyempre, maliit na tao lang yan, tapos mataba.
So gusto nito talaga maging action star na nakakatakot. Kaya lang hindi siya pwedeng maging action star na nakakatakot sa pelikula. Gawa ng putya, para siyang medyo matangkad-tangkad lang na si Danny DeVito. Ibig ko sabihin, kahit anong ano niya, kahit anong siga niyan sa pelikula, hoy, bitawan mo siya. Kahit anong sabi ni Jinggoy sa pelikula na, hoy, bitawan mo siya. Kung di mo siya bibitawan, lagot ka sa akin. Tapos paglingon mong ganun po, chubby, pandak, malakit yan. Anak ng tinapay ni may hawak na shotgun. O kaya ngayon, hindi naging effective. Ito si Jinggoy na maging action star, na mala Robin Padilla, na mala Utol, na mala Binoy. Oo, nawala Benhar, di ba? Yung mga pangalan ni Robin, Benhar. Ang tindi ni Robin nun, nagpapatay ng Yossi sa dila. Imagine niyo kung si Jinggoy ang gagawa nun. Papatay niya yung Yossi sa dila, baka kainin niya yun kasi gutom siya. O imagine niyo, si Jinggoy, hindi ba? Sasabihin niya sa'yo na, mahal na nga kita eh. Taas na ang kamay ko sa'yo eh. Maging sino ka man. Imagine mo si Jinggoy. Putya yan yung botonis parang tatalsik sa'yo. Kahit sabihin niya mahal na kita, maging sino ka man, sigurado yung babae tatakbo. So yun ang problema. Yun ang problema mga bossing. Si Jinggoy hindi siya makaging action star sa totoong buhay. O tsaka sa pelikula, gawa ng putya, double XL siya eh. Oo, hindi naman siya 6-footer. Tragis yan. So, negative. Kaya dito siya ngayon sa Senado, nagpapa-action star. Hoy! Meron kang backer! May backer ka! Ha? Sinungaling! Sinungaling ka! Tama! Konti na lang eh. Kung hindi sumikat si Weng, baka... O hindi ba? Hindi rin naman siya pwedeng maging lover boy. Hindi naman katulad ni John Lloyd ba? O hindi talaga eh. Malayo. Kasi si Erap, nung kabataan niya, pogi talaga si Erap, tsaka payat. Tsaka talagang para sa lasing, pare. Pare. Ganun talaga siya eh. Ito si Jinggoy, wala eh. Nagmana siya sa nanay niya kay Loy. Kaya yun, patay tayo dyan. Hindi siya naging mukhang action star, nagmukha siyang abogado. Si Atty. Loy. Pero yun nga, ito si Jinggoy, matalino to. Ito ay nag-aral ng abogasya. Kaya lang hindi siya nag-bar exams. Hindi ko rin alam kung bakit, pero mataas ang pinag-aralan nito. Yung pinag-aralan niya mataas, pero yung height niya, hindi na tumaas. Pero importante, mataas pinag-aralan niya. O kaya ito, pakinggan ninyo yung hearing kanina dyan sa Senado at kayo ang humusga whether si Morales ba ay, alam mo yun, nabilib ba kayo kay Morales? Nagduda ba kayo kay Morales? Ilagay ninyo ang comment ninyo dyan, panoorin ninyo kung papaano siya in-action star neto ni Jinggoy sa Senado. Po sa backer, wala po akong backer. Nag-comply po ako kung ano man yung requirements, Sir Ronald. Kung ako ang PIDEA at alam kong meron kang mga kaso sa Philippine National Police, na-drop ka, na-dismiss ka, na-suspindi ka, finailan ka ng kaso, hindi kita kukunin. Hindi ko nga rin, ba't ka nanalo? Mantakin mo meron kang napolis. Bagay, naano ka naman doon? Naabsuelto ka naman doon, pero nag-guilty ka doon sa isang isang kaso na ngayon ay inaano mo pa, tawag dyan, motion for demotion of the motion dancers. O motion mo yung isa, hindi pa nagulat ka, sabi niya, ha? Hindi ko alam na may kasong ganun. Di ba? Mantakin mo na guilty ka sa isang kaso na hindi mo alam na may kaso ka nun. Pero ito, nagagalit ka dito kay Morales na hindi niya alam na dinismiss siya. Kasi sa totoo nga naman, kung dinismiss ako, puta ina, paano ko nakapasok dito sa PIDEA?
Syempre marunong mag-background check mga yan. O bago ako makapasok dyan, kukuha muna ako ng clearance kung saan ako mga ahensya nang galing. Let's say, nanggaling ako sa McDonald. O, di ba? Kukuha ako ng andun. Kukuha ako ng clearance. O, McDo, may ninakaw ba ako hamburger? Nagkulang ba yung french fries ng 3 piraso? Di ba? Hindi naman. O, so may clearance ako. Sa KFC, may clearance din ako. O, nagtrabaho din ako sa Waxis. Kaya lang, muntik na akong di umalis kasi ang saya-saya sa Waxis. Pero, yun na nga. Pumunta ako ng PIDEA. May mga clearances ako eh. May mga clearances ako. Ibig sabihin, kini-clear ako. Kaya nakapasok ako sa PIDEA. Abay, ewan ko kung bakit ganun. So, sabi niya, posible naman. Posible naman, di mo alam, meron na dismiss ka. Ano yan, patawa? Alam mo kung kailan ka nagsimula, di mo alam kung kailan ka na-dismiss? Hindi nga ako na-dismiss eh. Yun nga yung pagkakaalam ko eh. Ganun din naman kay dito kay Jinggoy. Meron siyang kaso, na-acquit siya, yung isa guilty siya. Tapos ang sabi niya, nagulat nga ako, may isa pang kaso eh. Paano ako na-guilty dyan? O kaya motion ko yan. O ganun din, may kaso ka, na-guilty ka, di mo alam na may kaso ka. Binabalik ko lang naman, tinitingnan ko lang, kino-compare ko lang naman ba? Kino-compare ko lang yung, alam mo yun, yung parang sinasabi nga yung moral ascendancy o yung credibility. Tinitingnan ko lang naman. Let me invite you to who you are. Yes, Your Honor. You were admitted in the PNP when? 1993, Your Honor. Exact date. Hindi ko na... Di mo alam. 1993, Kailan ka natanggal? Yun bribery case daw. Bribery case. Yan. Diyan kayo nagpupunta. Kapag nagpapagupit kayo sa bribery. Bribery shop. Diyan sa bribery shop. Diyan kayo nagpupunta pag mapagupit kayo. Kalbo, 2x3, 7. Kung anong gusto nyong gupit, diyan yan sa bribery shop. saan, Your Honor? Ha? Saan po, Your Honor? From the service. Sa PIDEA po. PNP. Sa PNP po, yung sinasabi po ni General Lasso. Just answer my question. Kailan ka natanggal? When were you dropped from the rolls of the Philippine National Police? Answer my question. Kung imagine niyo kung ginawa niya to sa sa pelikula, mako-convince kayo na malupit na action star to. Kasing tangkad lang to ng tita mo. Hype naman talaga. Tapang-tapang ni asan ba si The Good One? Ito ang katapat nito, si The Good One eh. Please. Madrap po ako, hindi ko na po matandaan, Your Honor. Wala po sa akin yung dokumento ngayon. Unless, Your Honor, Ilan taon ka nandito po nagservisyo yun. sa police? More or less 16 or 17, Your Honor. 17 years? According to the information that I have received, you were dropped from the PNP on April 25, 1994. Meron pang ano yan, Your Honor, na restored yan, Your Honor. wait. You were admitted, you said the... Tagalog na kasi. Tagalogin mo na Jinggoy. Alam mo, nung buti na lang nung nag-artista si Jinggoy, wala pang going bulilit nun. Kung may going bulilit na nun, malamang hindi nagkaroon ng trabaho si Dagul. Oo, mabuti na lang. You told us 1993. Correct? Admitted in the PNP. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. You were dropped from the PNP role on 1994, the same month. Na-restore. Hindi po ako, hindi po ako familiar doon sa date. Kung itatanungin niyo po sa akin yung exact date, wala po sa akin yung eksaktong dokumento. Your Honor. Hindi mo alam kung kailan ka natanggal sa serbisyo? Your Honor, yung ganyang, hindi, kailangan ko sir dokumento. Di mo alam? Sabi nga ng Jinggoy, alam nga niya kung kailan siya nakulong. Talagang malalaman, tatanda mo yung kailan ka kinulong. Siyempre.
Magbibilang ka, ilang taon ba yun? 4 na taon? Tain na yan. Siyempre, alam ko kung kailan. Honor. Ako alam ko kung kailan ako nakulong eh. Yun po, Alam din namin eh. Alam din namin. Oo, panahon ni Pinoy eh. Your Honor, sa inyo, no? Hindi mo alam kung kailan ka na-drop sa PNP? Totoo po. Kasi, kung pagbabasihan po natin ang dokumento, Your Honor, Kalokohan yan. Your Honor, ang pagsagot kahit saan mang pleading, Sir Honor, bumabase ako doon sa dokumento, Your Honor. Hindi lahat ng pagkakataon, Your Honor, makakabisado ko yung mga dokumentong matagal nang nakalipas. Kung ano man yung pangyayari na matagal nang nakalipas, hindi lahat po yun makakabisado ko o maaalala ko. Depende po kung meron po akong reference. Oo naman yan. Dati kasi, ang trabaho nito ni Jonathan Morales, dati po siya si Pong Pagong. Siyempre, dati, ako si Pong Pagong, nakasombrero pa ako ng baliktad. O nung sa katandaan na, naging pideya na ako. Hindi ko na matandaan yan sa dami ng experience ko. Talaga naman to si Jinggoy, oh. Na document, maaari ko po kayong masagot ng diretso, Your Honor. Alam mo, imposible hindi mo alam kung... Alam mo nga kung kailan ka na-admit sa PNP, hindi mo alam kung kailan ka na-dismiss. Your Honor, Sandali lang. Alam mo, na na-admit ka noong 1993. Hindi mo alam kung kailan ka na-dismiss sa PNP. Your Honor, The following year na-dismiss ka na. Your Honor, yung sinasabi nyo drop, magkaiba po yung drop doon sa dismissal. Okay. O, yari ka. Pinapangaralan mo si Jinggoy, ah. Teacher ka ba niya? Iba po, sir, yung drop. Kasi yung drop bumagsak. Iba po yung drop at saka dismiss. Halimbawa, sa klase, nag-drop ako. Kasi alam ko, babagsak ako kaya nag-drop na lang ako. Pahirapan ko pa yung sarili ko. Iba din naman yun yung na-dismiss. Pag na-dismiss ka, ibig sabihin, uwian na. Oh, ay, live na si Banat Bay. O sige, punta na kayo kay Banat Bay. Punta na doon. Punta na kayo kay Banat. Tapos mag-replay na lang dito yung iba. Oh, tapusin natin to. You were dismissed a few months after, 1994 din. Your From Honor, service. Your Honor, yan pong ano ng PNP na yan, na-restore po ako sa full duty status. Meron naman po yan dyan eh, na kung i-recall ko, ako ay na-restore sa full duty status. May mga ano po yan, may mga dokumento na nandiyan, Your Okay. Honor. Tell me the reason why you were dismissed. Uwian eh. Hanggang alas 5 lang eh. 5:30 na. Overtime na eh. Oo, kaya yun. Dismiss or drop, Your Honor? Graft. Drop, Your Honor. Draft. Ano ba talaga? Yung draft, ano yan? Beer, draft beer. O kaya yung draft, yung napili ka doon sa NBA, sa PBA, ganyan. Ano ba talaga? Draft? Hindi. Draft? Hindi. Draft. Ha? Draft? Tain ang buhay ito. Parang ewan ko ano nangyayari sa mga senador natin. Sorry, hindi ko Give me the reason why you were dismissed from the service. PNP. Nagkasakit po ako noon, yan, Your Honor eh. Yan yung naging basis ko noon. Your Honor, nagkaroon ng misappreciation of facts. Yan po yung naging ano ko doon sa PNP noon. Kaya nagkaroon ng restoration to full duty status. So, yung dismissal o dropping from roles ay ang kaso mo is awol. Kasi nagkasakit ka? Yes, Your Honor. Yan, na-restore po ako. Na-restore po ako nung panahon na yan. Kaya po ako nakabalik. Your Honor. Okay. You were reinstated 3 years after, December 30, 1997. Am I correct? Yes, Your Honor. Dahil nagkaroon ako ng mga ano nun, sa PNP rin, Your Honor, ang problema hindi po sa akin. Dahil nagkaroon ako ng communication sa PNP noon dahil dyan sa ano na yan, doon sa ginawa nila sa akin. Kaya na-reconsider yung aking
pleading sa kanila, kaya nagkaroon ng restoration sa full duty status ko, Your Honor. And after which, 10 years after, you were suspended from July 1, 2007 to September 2007. Why were you suspended? Yan po yung sa trabaho nun, Your Honor, nung ano, no, parang, kung di ako nagkakamali, Your Honor, yes, sa pled. Kung di ako nagkakamali. O ngayon, naalala mo na. Hindi, Your Honor, ako sa akin, Your Honor, Ba, pag naalala, ayaw mo. Pag di naalala, ayaw mo. Eh, sana huwag mo na kailalahanin lahat. Wala, hindi ko na alam yun. Ayun, ganito, hindi ko na alam. Pero yung 2012, alam mo, oo. Bato, gulo-gulo. Honor, nire-recall Wala kayong mga MDS, ah. Pag nagsalita si Banat, galit. Pag di nagsalita, galit. Ano ba talaga? ko yan eh. Kaya kung sasabihin nyo sa akin, yung mga exact date o ano bang mga ano, hindi ko po talaga, tatapatin ko kayo, hindi ko talaga siya ano, pero nire-recall ko siya para at least mai-ano ko sa inyo, Your Honor. Okay, and then 1 year after, you were dropped again from the PNP role. Why was that so? Grabe naman to si AB Taiwan. Oh. Grabe, sabi niya. Kahit si Bato, di naman yan magaling mag-English. Ay nako, sige nga. Mag-English ka nga. Don't what me, ha? What's your name? Grabe naman to si Ate Taiwan. Grabe ka naman makapagsalita ng ano, parang ano, English teachers ka ba? Ha? Makapagsalita ka. Naamay mo yung mga ano, yung mga senador natin di marunong mag-English, ah. Eh, ano naman, kung di marunong mag-English, masyado kayong bilib sa mga magagaling mag-English. Eh, samantalang sabi ko nga sa inyo, kung talagang road to success ang English, di sana hindi yumaman yung Japan. Yung Japan, hindi sila nag-English, puro hapon lang, pero kita mo, mas mayaman pa sila sa Amerika. Masyadong ano, ha? Huwag kayo masyadong bilib na bilib sa nag-English, ha? O kung hindi magaling mag-English si Bato, bayaan mo na siya. Hindi rin naman tayo magaling mag-English. Ikaw talaga, oh. Yun po yung hindi ko na po matandaan kung anong nangyari noon, Your Honor, kung ano, no, doon sa sakit o ano man, hindi ko na po matandaan, Your Honor. Pero, Your Honor, yung sinasabi ni General Lasso na nagkaroon ako ng dismissal order, ito po, Your Honor, ito yung ano, no, nawalan ako ng ano eh, nawalan ako ng ano, no, ng karapatan, no, ma-avail yung due process kasi meron tayong twin requirements para sa due process. Ito yung notice and hearing. Wala po akong natanggap na kahit anong hearing o notices na ako ay na-pre-charge o meron summary dismissal proceedings. Wala po ako natanggap. Kaya nga, kung ako man ang PNP, pakitaan ako ng anumang dokumento na nagpapatunay na ako ay nag-file ng anumang pleading para kontrahin yung anumang... Grabe naman to si Dwayne Jet. Sabi niya, hindi na nga magaling mag-English. Hindi din maayos managalog. Hindi rin magaling mag-imbestiga. Lahat na! Ano na ba inabot mo sa buhay? Ano bang trabaho mo ngayon? May-ari ka na ba ng kumpanya, ng Fortune 500 na kumpanya, kahit sa Pilipinas man lang o sa Asia? O ikaw ba ay CEO, CFO ng iyong sariling inbensyon? Puta ko makapagsalita ito, ah. Parang ano to, ah, parang ikaw naka-imbento ng langit at lupa. Grabe naman to si Dwayne Jet. Masyado ka naman kay Bato de la Rosa. Baka ikaw kahit sa SK di ka pa nanalo. Grabe ka, ha? Wag ganun. Masyado yung minamaliit yung mga ano natin, mga politicians natin, ha? Sinasabi sa akin doon sa pre-charge o anumang summary dismissal proceedings. Wala po eh. Kasi hindi ko po na-avail yung due process na yan. Yung sinasabing ganyan. Dahil nung panahon na yan, nag-re-entry na po ako sa PDEA ng 2009. Wala po ako natanggap niya. Kaya yung ano na yan, sinasabing order ng PNP na dismissal order, eh hindi anong po... galaga?
Ano yan laro yan nung ano sa Atari Yung Galaga, yung may mga binabaril-baril ka gano'n. Chiu, gano'n. Kasi mga, ayabang-yabang mo tapos yung chat mo mali-mali. Halatang-halata naman, di gano'n Galaga. Anong Galaga? Ano yung Galaga? Yung computer ba yan? Yung computer? Ano yan? Yabang-yabang natin, tas mali spelling? Pag nagyabang ka, nang maliit ka ng kapwa mo, siguraduhin mo tama yung chat mo. Ang dali-dali mag-type, mali ka pa. Tapos sinisilip mo yung malinong iba. Ikaw talaga Ganoon, masama yun, bad yun, masama nagmamalit ng kapwa. Buti sana kung katulad ka ni Yoshida Rika. Hindi ba? Yoshida Rika, thank you very much sa'yo. Mabuhay ka, God bless you. Mabuhay ka na marami. Talaga. Pagka ganyan, kahit mali-mali, spelling nyo, okay lang. Basta may mga kulay-kulay yung mga chat nyo. Kayo talaga. Huwag kayong nang mamaliit ng kapwa pagka mali-mali din kayo, ha? Yung sabi nyo, si Bato, ganito, hindi magaling, hindi ganyan. Tapos, Galaga, ano yun? Biglang napasok yung computer. Ganon, masama yun. Hirap na si Morales Kung ano-ano pong sinasabi nyo dyan. Yoshida Rika, ha? Ang ganda-ganda mo. Maganda ka, promise. Anong ulam mo ngayon? Parang wala si Abiana, hindi yata nag-ulam si Abiana ng tuyo at saka sinigang. Grabe. Wala po akong dyan. Walang due process na akong na binigay sa akin. The next performance will start momentarily.